Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 11 hanggang 17. So mga Capricorn, alamin natin naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po atin po yung babasahin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Capricorn ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Capricorn. Salamat po ha sa mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa ating readings. Sa mga new subscribers din, hello po, welcome po sa ating channel. At ganoon din po sa mga nag-share, no? Para po marami pang mga Capricorn na makapanood ng ating reading. Kaya po patuloy niyo pong suportahan ang mga free readings natin by not skipping your ads, by liking, commenting, and supporting. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Fool card. Wow! Ready ka na Capricorn na tumulay sa mga bagong bagay. Ito yung linggo kung saan susugal ka. Parang sabi mo, it's now or never, gagawin ko na to. Handa na akong tumulay, handa na akong tumalon, handa na akong kumilos. Siguro maraming tao sa paligid mo ang sinasabihan ka na, baliw ka na ba? Hence the Fool card. Na parang gagawin mo talaga yan? Sigurado ka ba? Pero ikaw sabi mo, hindi, gagawin ko talaga to. I'm gonna do this. I'm ready. I am powerful this time. I will make it happen. So ngayon pa lang kinakongratulate na kita. Kung ano man tong gagawin mong bago, kung ano man tong sisimulan mo, at kung ano man tong new experience na ready kang tahakin. Congratulations. So, in your core energy, you have the Temperance card. It's all about you having patience this time. Okay, Capricorn? Medyo kailangan mo tong intindihin ngayon. Okay? Sabi dito, magpasensya ka. Hindi pwede na gusto mong madaliin, gusto mo agad matapos, gusto mo agad magawa, gusto mo agad na ma-accomplish instant. No. Kailangan ngayon ng mahabang pasensya. Nagsisimula ka pa lamang, no? Syempre sa simula mahirap talaga 'yan. Marami kang dapat ma-meet, marami ka pang dapat i-adjust, no? Kailangan maging flexible ka ngayon. Marami ka ring dapat mga taong bagong makilala, pakisamahan, ganyan. So, just do your best. Continue working hard for this. Daanan mo yung proseso, huwag kang mainip, huwag kang ma-frustrate. Everything is working smoothly. Basta ready ka lang na suungin at pasukin yung dapat gawin. Okay? Temperance card, the Chariot card. Yes, dire-diretso lang daw. Sabi dito, kapag talaga dinedicate mo ang sarili mo sa trabaho, sa galaw, sa gawa, running smoothly ito. No? Pinapayuhan ka rin na bitawan mo na yung old ways mo. Some of you are traveling. No? Traveling, leaving something behind. Meron ka nang bibitawan, iiwanan, at meron kang tinatrabaho ngayon para magdire-diretso yan. Either some of you are transferring to a different job, or lilipat ka ng ibang bahay kaya inaasikaso mo yung dokumento, yung papeles, may binibenta ka na para magaan yung biyahe. Some of you ay talagang tsinatsagang pilahan, yung dapat pilahan, nang sa ganun, lumarga ka na, no? Kaya importante dito, Capricorn, yung pasensya mo. Pagtsagaan mo ito para yung i-risk mo ngayon ay magkaroon ng maganda at successful outcome in the future. Pinapayuhan ka rin na tantanan mo na yung mga makalumang paraan kasi hindi daw yan gagana this time. In this new journey, you really need to be updated, no? Maging makabago ka nang sa ganon makasabay ka sa agos. Okay? So Capricorn, tanungin kita ngayon, ano ba tong mga pinagtsatsagaan mo na gusto mong maging successful? Ano ba yung ginagawa mo ngayon na talagang pinagtitiisan mo, pasensyoso ka para lang magawa siya? Comment down below para maranasan mo na yung paggaan dyan at yung success dyan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Hierophant. Sabi dito, mag-focus ka sa yung commitment sa bagay na yan.
Pag ginusto mo, panindigan mo. No? Hindi pwedeng gagawin mo ngayon pero bukas tigil na. O kaya gagawin mo lang siya for a month, pag nahirapan ka, bitaw ka na agad. No? Kailangan dito ipakita mo kay universe na ready kang gawin ang lahat para lang maging successful itong bagong bagay na ito. No? I don't know why. Narinig ko dito na kailangan mong kumbinsihin yung isang powerful person para sa'yo ibigay o ipagkaloob yung matamis na oo. I don't know why kung trainer mo ba to or supervisor or HR, parang ganyan. Kasi pag nakumbinsi mo tong taong ito at nakita niya na seryoso ka talaga, talagang dire-diretso yung magandang outcome sa susugalan mo na ito. So parang pinapayuhan ka dito, Capricorn, to really commit, do everything that you can para maabot ito at mapasaloob ka dito sa commitment na ito. Okay? Hierophant, the Six of Swords. Sabi ng yung spirit guides, you really need to move forward with the plan. Parang sabi, wag na daw magreklamo. wag mo na daw questionin pa na bakit kailangan 7 dokumento. Bakit kailangan ko pang kumuha ng barangay clearance sa police clearance. Parang wala ka ng time to really question the system. Wala ka ng time to himayin pa kung bakit ganto, bakit ganyan. Parang you just need to follow. And kasi yung sistemang yan, tried and tested na yan eh. Yung tradisyon na yan, talagang pirmadong-pirmado yan dyan. And you just need to abide. 'Di ba? Para mag-move forward ka na tulad ng antala, just follow the rules. Follow the process. Because that is the only way para mapa-oo mo or makapasok ka dyan. So, just move along. Do what you can para smooth sailing ang andar. Okay? So, Capricorn story time tayo. Ano ba yung mga dream job mo dati na pinangarap mo? Tapos ibang-iba siya sa job mo ngayon. Meron ka bang ganyan? Na parang dati pinangarap mo mag-artista pero ngayon bank teller ka halimbawa. So ano yung mga cute story mo about your dream job and your job now? Comment down below po. In the area of what you need, meron po kayong the Knight of Cups. Sabi dito, present yourself better. Meron kang bagong gagawin, di ba? Meron kang bagong susugalan. Kaya kailangan mong bihisan ng iyong sarili sa best way possible. Halimbawa, meron kang pupuntahan na bago or meron kang trabahong bagong gagawin. Kailangan talaga ni-research mo, alam mo yung pupuntahan mo, alam mo yung expertise na kailangan mong aralin. Kailangan talaga handang-handa ka, may bala ka kumbaga. Para nang sa ganon, kapag present mo yan or meron ka ng taong titignan or mag-evaluate sa ginagawa mo, you will get the same offer back. Okay? Halimbawa din sa mga interview, kailangan you dress well, you prepare well, pinaghandaan mo yung sasabihin mo, yung resume mo dapat magandang-maganda, plakado, nag-training ka or nag-workshop ka sa bahay through YouTube, mga ganyan. Kailangan talagang armasado ka kapag meron kang gagawin na bago. Kung ito man po ay serbisyo for other people, you really need to do your best para makuha mo yung magandang outcome dito. Okay? Sabi dito, you need to prepare your heart, dedicate yourself, your passion. Ilaan mo ang lahat dito because you know na maganda ang ibubunga nito once gawin ko yung tama. Okay? Knight of Cups, you have the Seven of Pentacles. Dalawang beses lumabas yung 7. 7-7 is really lucky energy. Meron kang swerte this time, kaya gamitin mo ng tama yung swerte mo. Hindi pwedeng pakampante ka. Porque sinabi kong swerte ka, naupo ka na lang dyan na parang, ay swerte naman ako hindi ko na kailangan mag-effort. No. Dumarating ang swerte sa mga taong handa, sa mga taong ready mag-effort. So kung hayahay ka lang dyan at nakatambay ka lang, sayang yung swerte, di ba? So, Knight of Cups confirmed by a Seven of Pentacles. Sabi dito, dedicate yourself, magbubunga yan para sa'yo. Very simple, di ba? Ibigay mo ang lahat, talaga namang wala kang pagsisisihan sa mga binubuo mo ngayon, sa mga pinaghihirapan mo ngayon. Aanihin mo yan. Basta alam mo yung tamang timpla, tamang aksyon, at tamang gagawin na base sa iyong mga pinaghandaan.
Okay? Panahon to really dedicate yourself if you want to win this time. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Pentacles. You want to make it big. Gusto mo na magkaroon ng permanente, gusto mo na magkaroon ng sigurado at secured na blessing moving forward. Halimbawa, nag-iisip ka ngayon ng bagong negosyo, kaya pinagkatsagaan mo ngayon, talagang ready kang gumalaw para mabuo yung successful negosyo. O kaya you're thinking of a big career move na alam mong magkakaroon ka ng malaking sweldo. Kaya ngayon pinag-aaralan mo, pinag-usumikapan mo, pumipila ka, ready ka to do everything para ma-secure yung trabahong yun. O kaya may nilalakad ka ngayon na papeles tungkol sa yung mga retirement, or meron kang binibentang bahay, o pinag-uusapan nyo yung mana. Ngayon ready ka lang lumaban at sumuong para makuha mo yung long-lasting mong biyaya. Kaya payo talaga sa'yo, pagtyagaan, huwag kang mawala ng pasensya because unti-unti na yung aandar. Okay? Ten of Pentacles, the Ten of Cups. Wow! 10 is here. Long-lasting happiness, completion, success. Hindi lang ikaw ang magre-rejoice dito, kundi pamilya mo din. So, congratulations. Okay? Nakita ko dito, meron kang family wish or family issue na parang masasolve na this time and your family is very, very happy. Kung lilipad ka abroad dahil gusto mong kumita ng malaki, ramdam ko dito na mapoprovide mo na yung needs ng family dahil sa pagsugal mo ngayon. Meron kang sinusugalan eh. Hindi literal na sugal ha, huwag ka magsusugal dahil makakaupos yan ang pera mo. Yung pagsugal na sinasabi ko ay sugal sa buhay. You are now brave enough na simulan yung isang bagay na alam mong magpapaulan ng biyaya sa'yo at magdudulot ng walang hanggang saya for you and your family. Okay? So, kung balak mo magtrabaho doon o mag-apply dyan o simulan tong isang project, kayang-kaya mo yan. Worth it ang pagsugal mo this time. Okay? In your near future, meron po kayong the Knight of Swords. Quick success. Okay? May darating pong mabilis na balita o development sa mga inaasikaso mo. At wala ka ng ibang gagawin kundi lumaban, tumayo, umandar, sumakay ng kotse mo at puntahan yon. Parang ganyan. So, kung nahihirapan ka ngayon dahil sa mga pagtsatsaga mo, makakaasa ka in the near future, antabayanan mo 12 weeks or 12 months after watching this video, bibilis na yan. At may kita mo na parang, wow, everything is running smoothly, hindi na ako gano'n nahihirapan, hindi na ako gano'n nag-iisip o napapagod ka agad-agad. Everything now is working at may momentum na. Congratulations. Knight of Swords, the King of Pentacles. Yes, may progress na doon sa security and stability na hinahangad mo when it comes to your job, when it comes to your money or your negosyo, no? Kumbaga lahat ng bagay, parang mataas yung energy mo. You are now working faster than before, mas gigil ka before, everyday ganado ka na asikasuhin to. Talagang you're in your best element. At kung ano naman tong pinapatubo mo, sumugal ka lang ngayon, heto yung future. May pinatunguhan, merong sinapit na maganda, at meron kang success na aasahan. Congratulations. In your challenge, meron kang the Knight of Pentacles. Sabi dito, wag na wag mamadaliin yung proseso. Meron kang plano, meron kang ginagawa, pero baka madaliin mo yan at baka hindi mo makita, hindi mo ma-double check yung mga bagay na kailangan mo makita ng detalyado. Okay? Pinapayuhan ka dito, bawat hakbang dapat pinag-iisipan, bawat desisyon dapat tinimbang. Hindi pwedeng pabara-bara. Sabi nga, dapat kalkulado ang risk na ito. You are taking a risk, susugal ka sa buhay, pero dapat pinagplanuhan, pinag-isipan. Okay? Hindi pwedeng sinabi niya na, ganito daw dapat gawin, Capricorn. Sinunod mo na agad without double checking kung swak ba sa'yo, kung tama ba yun. 'Di ba? So, make sure na lahat preparado. Kung halimbawa, naghahanda ka ng dokumento, check mo lahat kung tama, kung kompleto na bago ka bumiyahe para hindi ka babalik at kunin pa yung naiwan mo, 'di ba? So, it's all about you making sure that every step, every plan is working.
Para maganap yon, huwag magmamadali. The Knight of Pentacles, the Hierophant. Sabi dito ng yung spirit guides, you need someone to talk to. Parang mentorship. Dalawang beses lumabas si Hierophant here, telling you na makinig ka sa proseso, makinig ka sa tradisyonal na paraan. Hindi pwedeng kakawala ka sa nakasanayan, tapos gagawa ka ng imbentong paraan mo na hindi pa natatry ng kahit sino man, baka mapurnada. 'Di ba? So, pumasok ka sa sistema, pumasok ka sa tradisyon, at mag-commit ka doon. Kasi yun yung tamang daan eh. Yun yung tried and tested na. Kaya huwag matigas ang ulo, daanan mo yun. Okay? In your fortune, meron kang unknown territory, you're exactly where you need to be. Yes, talagang meron kang gagawin na bago, kakaiba, medyo may kaba-kaba dito, pero alam mong panahon na para tumulay sa mga bagong bagay. New experience, new road, new beginning ito. In your fortune, magalak ka, you have the 7 of Pentacles. Hinog na yung bunga, aanihin mo na. No? Kung meron kang hinihintay na medyo frustrated ka na, meron kang inaasahan na parang feeling mo, ano ba yan, ba't ang tagal, ba't ang hirap, asahan mo na magubunga na yan today. Example, darating na yung resulta, darating na yung tawag, darating na yung konfirmasyon, or yung go signal na makakaabante ka na, or yung bayad nandyan na, yung loan nandyan na. Kung ano man tong hinihintay mo, it will come to you this time. Congratulations. Tapos na yung paghihintay mo. 7 of Pentacles, the King of Wands. Yes, ngayon, umaayon ang lahat sa plano mo. Yung nasa isip mo lang na gusto mong ilaban, dumating, nag-arrive, so parang mahi-feel mo na, wow, okay, gumaganda, umaayos, everything is falling into places, idediretso ko to. So, with the fire within you, na parang, sige, kaya ko to, ilalaban ko to, kahit na walang nagtitiwala or dinadown ako ng ibang tao, nakikita mo na nagbubunga, may nangyayari, may pinapatunguhan, kaya continue fighting for it, idiretso mo yan, meron kang rason to celebrate dahil nagbunga siya in your favor. So, kapag nagbunga, kapag lumabas na, tandyan na, huwag malihis ng landas, okay? Huwag ka madidistract. I-continue mo yung plano mo because you're in the right path of your success. Okay? In your divine messages, meron kang expect powerful change. Yes, talagang nagbabago na yung ruta mo. May sinisimulan kang bago, pasulong ka na, and you are now embracing the changes in your life. In your divine messages, meron po kayong the Page of Cups. Pinapayuhan ka ng yung spirit guides Capricorn na you need to believe what you want to achieve. Tingnan mo siya, si Page of Cups. Nakatingin siya sa cup at ini-imagine niya na magkakaroon niya ng isda. Talagang naniniwala siya, hindi niya kailangan sumalok doon sa tubig sa likod. Ini-imagine niya na lalabas dyan yung isda. And fair enough, lumabas nga, di ba? So parang ganun ka din. If you want something to arrive, if you believe na akin to, paniwalaan mo. Walang duda, walang takot, walang alinlangan, akin to. No? So kapag ganun, na-attract mo yung manifestation, na-attract mo yung frequency niya, at lalabas talaga siya para sa'yo. Okay? Page of Cups, the 4 of Cups. Kaya ka nahihirapang mag-manifest, kaya ka nahihirapang maniwala, kasi dati marami ka ng disappointments, marami ka ng mga pagkatalo or heartbreak talaga. Kaya parang sa tuwing nag-manifest ka or iniisip mo na akin to, makukuha ko to, in the back of your head, iniisip mo, ay baka hindi, ay baka masaktan na naman ako, ay baka mag-fail, baka mangyari na naman yung dati. So ngayon, tanggalin mo yan. Believe and it will be yours. 4 of Cups to, ibig sabihin, ibibigay sa'yo. Tingnan mo, yung iniisip mo na magbubunga, ayun, hawak-hawak ng angel. Talagang ipagkakaloob sa'yo. Kaya huwag ka nang ma-down. Huwag ka nang malungkot pa sa mga nawala, sa mga nasayang. Maniwala kang may darating dahil meron talaga. Yakapin mo yan. Imaginein mo na ngayon. Mag-thank you ka na in advance dahil ibibigay na siya para sa'yo. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have haystack, karma, you will reap what you have sown. Sabi ko nga sa'yo, magbubunga na yung mga bagay na pinaghirapan mo. Kaya continue cultivating, continue putting effort dahil aanihin mo yan. You also have star, guaranteed success. Wow!
A confirmation, i-claim mo to. Meron daw po kayong guaranteed success this time. Okay? Another message, you have PIN, new job and career. Sa mga nag-manifest po dyan ng bagong trabaho, there is a confirmation darating yung new job or new career para sa'yo. You also have wealth. Meron daw pong paglago sa iyong kaperahan at kayamanan this time. Congratulations. Ang outcome ni Capricorn from May 11 to 17, the Two of Swords. Panahon na for you to take a choice, make a decision. Ako ba'y makukontento sa past o ilalaban ko tong bago? Nag-take risk na ba ako? Darating na yung bunga, talagang meron ng kumpirmasyon, ilalaban ko ba to o hindi? Takot ba ako or tatapang ako ngayon? Should I make a choice? Yan ang mga tanong na dapat mong sagutin this time. Pipili na ba ako? Lalabas na ba ako sa comfort zone ko? Or mag-backtrack ako? Aatras ba ako this time? Pinapayuhan ka ngayon na maging matapang? Sumugal ka naman sa buhay at piliin mo yung dapat mong piliin for your growth and for your success. Two of Swords, the Four of Wands. Meron kang milestone na gusto mong tumbukin para sa pamilya, para sa bahay, para makaipon, kung ano man yung milestone na yan. Ito'y maaabot once you make a choice. Hindi pwedeng playing safe ka ngayon. Kung gusto mo tong maabot, yan dapat ang nasa isip mo palagi. Makabili ng bahay, mapa-aral sa school yung mga anak, or makapaghanda for my retirement. Kung ano man tong goal na to, it starts with a choice. Kaya be brave, be strong, piliin ang dapat piliin para maabot mo na yung milestone mo. Okay? Importante yan. So, Capricorn, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Pumikit ka na ngayon. Isipin mo mabuti ang question mo. Inhale and exhale. The answer to your question, you have the King of Wands, the Seven of Swords, and the Two of Swords. Okay? At the bottom, you have the Page of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan mo mag-research kung ano man tong kinakaharap mo sa question mo. Sabi dito ng yung spirit guides, kulang ka pa sa tapang at pilit mong iniiwasan yung mga bagay na dapat mo nang harapin. Sabi dito, kaya ka pilit na umiiwas kasi meron kang preconceived idea tungkol sa isang bagay. Halimbawa, ayaw mong harapin to kasi iniisip mo, ay baka mag-fail lang ako dyan kasi hindi ako swak dyan. Pero in reality, kung aaralin mo, kaya mo pala eh. No? So, armasan mo ang sarili mo ngayon, Capricorn, ng knowledge. Mag-research ka, magtanong-tanong ka. Hindi pwedeng kontento ka lamang sa stored ideas mo. Baka mamaya iba na pala ngayon, kaya swak ka na dyan. So, aralin mong mabuti. Hindi pwedeng konti lang alam mo or sasabihin mo, hindi ko po kasi alam kaya hindi ako makapag-decide. Kailangan armasado ka. Hindi pwedeng victim mentality ka ngayon. Okay? You need to be brave. Huwag nang iwasan, harapin na, and you need to make a choice kung talagang gusto mong umabante. Okay? Panahon to, hindi pwedeng hindi ko alam. Parang maling excuse na daw yan ngayon. No? You need to really be knowledgeable para makapag-decide ka na. Simulan mo to sa huwag pag-iwas. Alam ko nasaktan ka na before, maaaring na-betray ka na before, o tinaydor ka na before, or nauwi sa wala yung pinagsumikapan mo because of other people. Pero sabi dito, kung armasado ka ng knowledge, hindi mo kailangan umiwas at hindi mo kailangan matakot. Dahil meron ka magagawang bago na konkreto sa plano mo at makapamili ka na dyan. No? So, sabi dito ng yung spirit guides, kapag hindi ka umiwas, kasi parang feeling ko iniisip mo lagi, hindi pa ako ready, hindi pa ako marunong, wala pa akong armas, wala pa akong pera, wala pa akong idea, lalo kang natatagalan, lalo kang napupurnada. So now sit down. Tama na yung pag-avoid, tama na yung excuses, and let's research. Marami kang pwedeng researchan sa YouTube, Google, magtanong-tanong ka sa kapitbahay mo, magtanong-tanong ka sa internet, sa Reddit, no? Marami kang pwedeng kalkalan ng impormasyon na makatulong sa iyo para mag-decide. Okay? Pero ngayon, habang nag-uusap tayo, the answer is no. No muna. Kasi kailangan mo pang ihanda yung alab sa puso mo, yung dedication and motivation. Kailangan mo munang baliin itong mindset mo na puro excuses and sit down. Kailangan mo munang mag-come up sa best decision bago to umandar.
So while we're talking, it's a no. Balik ka next time kapag na-plancha mo na yan, baka magbago na yung sagot sa'yo. Okay? So Capricorn, ito po ang yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung May 11 to 17. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn this month or this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.